Thank you so much sa mga nanood ng ating Korean food vlog. And sa mga hindi pa nakakapanood, huwag niyong palagpasin. A recent trip to Seoul inspired me to create this recipe video. Kasi may pinuntahan kami dong fried chicken store. My gosh, yung fried chicken, ang lutong-lutong. Very plain ha, very straightforward yung timpla nung manok. But they coat it in different flavorings. So today, gayahin natin yan. Let's recreate Korean fried chicken 3 ways. Recreate po talaga to ha, kasi marami na akong na-share sa inyong Korean fried chicken recipes, pero talagang ang mga recipe kasi sa pagluluto in the culinary world, kailangan every year kang, alam mo yon, nag-a-update. Every year you enhance your knowledge and skills. Kaya naman mapapansin mo, talagang every year din ako talagang nagta-travel. Actually nga, ang pangako ko sa sarili ko, gusto ko every 2 months, nagta-travel ako so I can update myself with the current trends of the food industry. Ang dami kong sinasabi, pang Miss Universe, pang pageant yung aking introduction. Simulan na natin, Diyos ko. So this is just chicken wings. So pinaghiwalay na, ayan. You can always use chicken thigh fillet. Pwede kang gumamit ng puro drumstick if you want. Kung saan parte ng manok ka masaya. Let's season this. This is grated ginger. Just to remove the lansa from the chicken. This is garlic powder. You can use garlic granules. Chicken powder. Kung ayaw mo ng chicken powder, you can just put salt, black pepper. Mapapansin mo, medyo naiba tong recipe ngayon. Kasi nga, di ba, ang ginawa ko, dun sa street food, sa gitna po ng lamig, pinapanood ko po sila how they cook yung fried chicken, yung kanilang mga street foods. Tumayo po talaga ako doon, kalahating oras ako, tiniis ko yung lamig. Di ba? Kasi, para talaga matutunan mo yung kanilang mga authentic recipes, you need to explore. Calamansi juice. Yung kanila, walang calamansi juice. Kasi, minsan nalalansan ako sa manok. Kaya naglalagay ako ng calamansi juice. Pahingin ng gloves. Parang ayaw ko kasi magpanggap eh. Gusto kong magkamay. Kaso ang problema dito sa pag nasa garden ako, papasok pa ako para maghugas. Pinapainit ko na yung mantika. Nakatodo kasi talaga yung mga apoy nila doon. Todong-todo. And napatunayan ko yon, not just because winter time kami bumisita. Pumunta din kasi ko doon before summertime, nakatodo talaga yung apoy. And I guess, yun din yung tumutulong para mapalutong yung chicken. Ayan, I love it. Iba talaga yung feeling kapag ka nagtitimpla ka ng kamayong gamit. And then I'm going to put egg whites. May trusted na pampalutong. And this is cornstarch. May fried chicken din po ako napanood doon ha. Inobserve ko. Ang gamit nila ay rice flour. Ay, as in rice flour para kang gagawa ng bibingka. Pahingi pa ng cornstarch, dear. Tuturo ko din sa inyo yon soon. Ayan. Tingnan ko pang konting cornstarch. Okay, nagdagdag kasi ako ng cornstarch because it has to coat really the chicken. And now I'm ready to fry. Tingnan mo yung mantika ko, oh. Maginit Jackson na. Diba? Nasa na yung cornstarch ko?
Ayan. So I have here more cornstarch and this is how you do it. What you do, gumawa ka muna ng mga 10 pieces. I-coat mo. Kasi hindi ka pwede maglalagay ka pa isa-isa dun sa mantika. What's going to happen, by the time na natapos ka ng bread, sunog na yung una mong nilagay. And hinaan nga natin ng konti yung oil. Pahihinaan ko ng konti yung mantika. Yung mantika. Ano ba yung humihina ba mantika? Yung apoy. Kasi kanina pa siya dyan. Nagpipreheat. Ayan. So by this time, we are ready to fry. Diba? Hindi lang yung recipe yung ginagaya natin sa kanila. Pati yung kanilang bilis. Diyos ko po, sa street food, ang bibilis nilang kumilos. Ayan. Kasi, pag nailagay mo lahat yan, babagsak po yung temperature ng mantika. Ay! Babagsak mo ako o babagsak pag napilansikan ako. By the way, I'm using used oil. Ginamit din po namin sa fried chicken. Yung mantikang yan. And pag nilagay mo yan dyan, huwag kang halo ng halo. Kasi mahuhubad yung... ayan, mahuhubad ang breading. Ako mahuhubad na ng balat. Sa simula lang po yan. Don't worry. Ayun na! Nakaka-proud. Kasi, tingnan mo. So crispy. You might be wondering, bakit in my previous fried chicken recipes, we have used potato starch, cassava starch, now corn starch. Kasi, yes, I do read the comments and some of you nahirapan maghanap nung mga starch na yon. Kasi, di ba, hindi naman talaga staple yon sa ating pantry. Whereas corn starch, palagi tayong meron. And maganda din ang resulta. Then, prito pa more. Pag naprito na natin lahat to, gagawin na natin yung ating mga flavors. Okay, gawin na natin. Super easy. First, ito, meron ako ditong non-stick wok. I'm just going to put some gochujang. May apoy po ito, ha. Again, ganito po kasi yung napanood ko. Okay, gochujang, and then honey. And then, nakita ko dun sa street foods, naglalagay sila ng sweet chili sauce. Of course, we're using Del Monte. Ito yung binili ko. Del Monte sweet chili sauce. Kasi gusto ko yung nasisimot ko, di ba? I love it. Maski yung ketchup, ganito na yung gamit namin. Di ba? Super bongga. And then, itotos mo yung chicken mo dyan. Dito. Oh my gosh. Ito talaga yung pinaka-favorite ko. This flavor in particular. It's my most favorite fried chicken in the whole world. Ayan, nahulog tuloy. Nung natikman ko to, when I first came to Korea, more than a decade ago, na-in love ako. Sesame oil. Good sesame oil. And sesame seeds. Ang bango. Pinatay ko na yung apoy, ha. And Korean chili powder for that added heat.
Give it a nice toss. This is flavor number 1. Okay? Ilalagay ko muna dito. Now, let's make flavor number 2. Eto po, yun natikman ko to doon sa BHC, tama ba? O yun ata yun, kung mali, papa-flash ko na lang dyan. BHC chicken, ay ang sarap. Ang sarap talaga. Para kang, ewan ko ha, yung fried chicken parang naging chichirya. But of course, to achieve that, kailangan talaga maganda yung pagkakaprito mo ng chicken, and we're very proud na ang ganda ng chicken namin. So first, put your chicken in a bowl, and then I'm going to put sour cream and onion powder. Hindi ko po pinopromote to, no? Parang pinopromote ko pala, pero binili ko po ito sa Lazada. Hindi po ito sponsored. In-order ko to online. I love it. Nakapag-try na ako ng ibang brands, pero this one is tamang-tama lang yung alat, yung tamis, yung kanyang pagiging sour. Rancheros brand, sour cream. Yan, lagyan mo dyan. O, diba? Hindi naman ako naghahangad na padalahan ako ng Rancheros brand. Marami naman to. Magkano ba to? 100 pesos. Caring-carry. Cayenne pepper. Just to give it that heat. And garlic powder. Okay, you give it a nice shake. Isn't that bongga? Parang sa perya. Parang ka nagtitinda ng fried chicken na may entertainment pang halo. Oh my God, it's so good. Look at that. Hindi ko siya matatawag na sour cream chicken, but they call it parang sweet. Nakalimutan ko yung pangalan. Bubungkalin ko doon sa video. Basta may tawag sila dito eh. Kung ano man ang tawag dyan, ang sarap-sarap po niyan. Look. And then my last would be the cheese. You put your chicken. Iwan ako ng plain kasi baka merong may gusto ng plain. This is cheese powder. Teka nga, titikman ko tong. Pwede na. Kasi wala akong mabiling ibang cheese powder. Check ko tong Ranchero brand. Merong cheese powder. Cheese powder. Sour cream. Lalagyan mo din ng sour cream. Hindi puro cheese lang. Kasi pag puro cheese, kitang-kita mo yung color. Medyo, alam mo yon, hindi mukhang natural. Cayenne pepper. And a little bit of garlic powder. Just a bit. And we give it a good shake. Ay. O, potato corner. Baka naman i-hire nyo na akong taga-alog. Diba sila yung may qualification? Sila yun, diba? O, am I qualified? Diba? Taga-alog ako ng French fries. Diba? It's bongga. Lagyan ko pang konting cheese. Parang kulang. Nakulangan ako. A little bit more. Okay. Okay, let's try it. Unahin ko muna tong cheese. Smells good. Sarap din. Pero honestly, hindi kasi ito ang favorite ko.
Ito yung akin least favorite, ito yung sunod na favorite ko, and then ito yung pinaka-favorite ko. Next, itong parang sweet. Good. And my ultimate favorite. Ito kasi talagang Korean na Korean because of the gochujang. Diyos ko, ba't ba hindi ako nagpa-prepare ng kimchi, no? Well, kahit ito yung favorite ko, pinapa-prepare ko pa din itong dalawa. Kasi syempre, not everybody, hindi lahat ng bisita mo, hindi lahat ng family members mo mahilig sa maanghang. Sarap. Akin na to. Yung nilagay natin ditong cayenne pepper, it's just to give it a bit of heat for the balance. Pero wala talaga siyang sasabihin mong anghang na hindi mo kayang i-tolerate. So what are you waiting for? Gumawa ka na. And wag mo kong gayahin na nakalimutan ko yung kimchi. Make sure meron kang kimchi while you're eating this. And rice if you want, but in Korea, they eat it with beer or soju. Oh my gosh, ang sarap ng soju, no? I'll see you soon.